Tarik mga tol, dito na lang tayo. Hindi na natin babain doon. Wow, grabe. Meron pang isa doon mga tol. Grabe, nakakatakot. Halula. Walang kung lulusungin ko tol. So mula dito, nakikita natin may kalsada doon sa baba. So pababa siya. Dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahanin na lang natin. Dahil talagang napakatarik niya mga tol. At yung kalsada na yon mga tol, ay Cannon Road na yan. So parang lumalabas, shortcut siya papunta dito sa lugar na to. No entry na pagdating dito mga tol. Dalawang isip na rin ako na bumaba doon mga tol. Ito yung makikita natin dito. May nakasulat dito na no entry. Sa nakaraang episode ng ating Moto Adventure ay pinuntahan natin ang isa sa lugar na matagal ko nang gustong pasyalan sa Benguet, ang Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet. Ito na yung pinaka-farm. Sa tagal ko nang nagpupunta ng Baguio ay ngayon ko lang napuntahan at nakita ang lugar na ito. Kaya naman hindi ko na pinalampas ang pagkakataong mapasyalan ito sa ating paglalakbay sa rehiyon ng Cordillera. At sa pagpapatuloy ng ating moto adventure sa rehiyon ng Cordillera ay pupuntahan naman natin ngayon ang isa sa bagong tourist spot sa Baguio. At ito ang Great Wall of Baguio. Kaya't samahan niyo akong muli sa ating paglalakbay at tuklasin ang kagandahan ng Pilipinas dito sa Rider's Diary Moto Adventure. Dahil inabot na tayo ng gabi sa Baguio ay naghanap na muna kami ng aming matutuluyan upang makapagpahinga na din at kailangan na din nating mag-charge ng ating mga gamit sa motovlog. At pagsapit ng umaga ay ito ang bumungad sa amin na tanawin. Morning. Dito na tayo nagstay sa Baguio kasi kahapon lobat na lahat ng gamit natin. Yung drone, yung camera, lobat na lahat, no? So dito tayo nagstay sa isang lodge dito sa Baguio. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong lodge to. At ito maire-refer ko rin sa inyo, lalo na doon sa mga bumabiyahe. Overnight stay, medyo mahal lang pero para sa mga bumabiyahe kagaya natin, sulit siya. Sa pagkain, hindi nyo na kailangan lumabas kasi may mga pagkain na rin dito na siniserve. Yan. So ngayong araw tutuloy natin ang ating adventure, ang ating pagbabiyahe mga tol. I-prepare lang tayo. So ngayon sumisigat na ang araw. Yan. Okay, so kita-kits tayo mga tol. Right? Prepare lang muna ako. Napagdesisyonan na din namin dito na kumain ng breakfast para dire-diretso na ang aming pagbiyahe. Alright, so bago tayo mag-take off dito sa ating tinuluyan, dito sa Takay Lodge, magbe-breakfast muna tayo para hindi tayo magutom sa biyahe. Sarap yung tapa nila, tinikman ko eh. Ito. Sarap. Ay, prepare na rin yung mga gamit namin. Ready for take off na kami. Wala din na. Charge na lang tayo ng phone natin. Right? Kita sa biyahe. Tuloy na tayo mga tol. At para makabiyahe na tayo papunta sa ating next destination. Okay, tara.
Let's go. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Pangalan So treat nito, the worst of times just like a test. Takay Lodge, mga tol. So, ayan. Shoutout sa Takay Lodge. Dito yan sa Baguio, mga tol. Right? Let's go. Alright, so habang nandito tayo sa Baguio, ay pasyalan na rin natin, mga tol, itong tinatawag na Great Wall of Baguio. No? So, tara, puntahan natin, mga tol, ang tinatawag nilang Great Wall of Baguio at tignan natin kung gaano po kaganda ang sinatawag nilang Great Wall of Baguio. So, doon tayo nagstay. So, maganda naman yung view at napakaganda po ng service dyan sa Takay Lodge na yan. Alright, so tara, let's go! Okay, so mula dito sa ating location at i-check natin kung paano papunta doon sa Great Wall of Baguio. At base po dito kay map, meron tayong 14 kilometers or 35 minutes papunta po dyan sa Great Wall of Baguio. Hindi na siguro tayo magpapalipat ng drone sa daan, doon na lang. At papakita ko na lang yung mga magagandang ruta po. Right, so tara, let's go! Ang masarap dito talaga sa Baguio, mga tol, is yung kahit mainit yung panahon, malamig pa rin yung klima. Yung mainit, may araw, pero yung klima niya, malamig pa rin. So kaya siya talagang dinadayo ng mga turista dito. Lalo na pagka summer, kaya nga siya tinawag na Summer Capital of the Philippines. At talagang napaka-busy rin ng mga streets dito. Wow! Makikita natin hanggang dun sa taas, may mga bahayan, mga tol. Okay, so ayun, nakasulat, Summer Capital. Right, so ayan, Summer Capital City of Baguio, mga tol. So nandito tayo sa Bawang Nagilian, Baguio Road, jewelry shop ko, RD. So dito sa Baguio, kailangan mo talaga ng navigator, lalo na hindi mo kabisado. Kasi marami ditong mga one-way na kalsada, mga tol. So pagka nahuli ka dito sa Baguio, hindi na mahirap. Kasi kailangan mong balikan or kailangan mo mag-stay uli ng isang buong araw bago mo matubos siguro yung huli mo dito, no? Kaya kailangan nating mag-ingat, baka tayo'y mahuli. So ngayon ay binabaybay natin itong kahabaan ng Isad Road dito sa Baguio City, Our Lady of Lourdes Parish. So, napakaraming hotel dito, mga tol, pero para sa akin okay na yung doon sa Takay Lodge na yon kasi napakatahimik ng lugar. Hindi kagaya rito, may mga sasakyan dumadaan. Siyempre, hindi mo maiwasan, no? Nakaka-apekto yan doon sa loob. Naririnig mo yan pagka matutulog ka or ano. Doon sa inistayan namin, wala. Kasi may mga sasakyan na dumadaan, pero minimal na minimal. Hindi kagaya rito. So, ngayon ay sinuot na namin itong aming riding gear, jacket. Siniis namin yung lamig. Pero okay, enjoy naman, no? Pero dahil marami na kaming gamit, di na kasya dun sa back, sinuot na namin to. Okay, so ito ngayon, nandito na tayo malapit sa rotonda ng Cannon Road. At sabi kay map, kailangan nating dumiretso papuntang Cannon Road. Wow, so ito yung rotonda ng Cannon Road. So Manila via Marcos Highway. So dito tayo diretso. Wow, ganda oh. Ganda nung art doon sa wall. After ilang taon, ngayon lang uli ako nakatungtong dito sa Baguio. At ngayon lang nagkaroon ng chance na makapag-ikot ng ganito. So kakaliwa tayo dito sa kanto sa Military Cut-Off Road. So Camp John Hayden pala itong daan na to, mga tol. Wow, ganda ng mga pine tree oh. Camp 8 Watershed. Okay, so mula dito sa highway, kaya kailangan natin mag-sharp right dito sa Hillside Road. Talagang hard right to, mga tol. So kakaliwa tayo dito, mga tol. Pwede na pala doon. So pinaikot pa tayo na itong ni Maps, no? Loko talaga tong si Maps kahit kailan. Pinaikot pa tayo doon. Meron pa palang isang naunang likuan na hindi tayo mahihirapan.
Pero mukhang bagong gawa lang yon kasi sariwa pa yung semento, no? Pagka makinis pa. At dahil hindi natin kabisado ang daan sa ating pupuntahan, ay nag-rely tayo sa rutang binigay ni Google Maps. Pero kahit na nagtiwala tayo kay Google, Mukhang ay na-scam pa din tayo nito. naman tayo nito ni Ma'am. Kailangan natin. Mukhang kung saan na naman tayo pinadala. Okay, so mula doon sa taas, pwede na pala nating diretsuhin yon. Pero pinakanan niya tayo dito, parang shortcut. Pero pinahirapan niya tayo ng akit baba, no? Minsan loko talaga tong si Maps eh. So pinadaan niya tayo dito sa palusong na to, sa kalsada. At napakaganda ng mga pine tree. Kaya mga tol. Ganda ng view. Grabe. Wow. Ganda rito. Hillside. Welcome to Hillside, mga tol. Wow. Napakaganda naman talaga dito, oh. At mayroong rotonda. Kaliwa tayo. So pinapasyal nga tayo nito ni Maps. At mula dito mga tol, may makikita tayong isang Virgin Mary. Mary Mediatrix of Grace na kung saan nakatanaw doon sa may baba. So yan. So doon siya nakatanaw sa parte na yan ng Baguio. Yan, doon siya nakatanaw. Welcome to Baguio City High School, Hillside Annex. Wow. Kung sa ganyan ka naman mag-aaral ng high school, talaga naman. No, hindi kagaya sa Maynila, paglabas mo ng eskwelahan, sunog ka na sa init ng araw, no? So dito, napaka-presko, napakalamig, ganda ng klima, ganda ng view. Okay, so yan po, at pinapasyal pa tayo ni Maps. Lokong Maps to. Saan pa tayo pinapunta? Dito rin palalabas natin. Sabi niya siguro nagpa-vlog ka kasi, kaya sige ito. Pero parang mas maganda ata yung view doon, no? Wow. Ganda naman talaga dito. Kami mga pine tree sa kalsada. Napakasarap magbiyahe. Napaka-relaxing. Nakakaalis ng stress yung mga ganyang tanawin. O habang nagbabiyahe ka, oh, napakaganda. Wow. Wow, sarap mag-banking. Napakaganda dito sa ruta na to mga tol. Watershed and Water Resources Research Development ng Baguio. So dito talaga puro pine tree makikita nyo mga tol. Kadaklan Village, Luwakan, Apugan. So may pesa rin pala sila dito sa Baguio. So parang economic zone. So ito Pakenon Road. Kumanan tayo dyan. At ito papunta sa PMA din mga tol. Welcome to Barangay Lawakan, Apugan, Baguio City. Welcome to Atok Trail. So dito may nakita tayong parang view deck. Tingnan natin anong nandito sa baba. Okay, so ito lang pala yung makikita natin. Isang malawak na overview o view deck. Kita may mga kabundukan. Pero siguro meron din dyang sea of clouds, no? Pagka makapal yung fog, mga tol. Okay, tara. Ito, parang runway kaya to. Ano ba to? Area. Napakalapat na kalsada na ito. Oh. Ano siguro yan? Babaan ng eroplano. Yung part na yan. Oo nga, ayun o. Danger zone. Danger zone. Highway to the danger zone. Ano, entry pa? Tama. Ayan. Tama naman. Dito tayo tinuturo ni Maps, ni Google. So,
tuloy natin. Ay, yun na. Great Wall of Baguio. So, ibig sabihin, di pa siya tapos talaga. So, ginagawa pa lang. Tara, punta natin mga tol. So, mula dito, makikita natin may kalsada dun sa baba. So, pababa siya. Titignan natin ngayon kung pwede tayong dumaan papunta dun sa baba. Or tatanungin din natin kung malamang ayan yung Cannon Road sa baba eh. Pero, check din natin mga tol, no? Tara, punta natin. Wow, ang ganda talaga dito mga tol, oh. Ito yung overlooking na yan, oh. Wow. Mga nagbabike din dito. Ayan, item natin. May gate. Wow. Wow, grabe. Meron pang isa doon mga tol. Hindi natin alam kung yun din yung Great Wall of Baguio. Pero ito, grabe, nakakatakot. Nakakalula. Hindi ko alam kung lulusungin ko, tol. Pero dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahanin na lang natin. Dahil talagang napakatarik niya mga tol. Sigurado dapat dito dapat kapit ang iyong preno. Dahil pag hindi, ako po, saka kaya dadamputin. Ayan o. So, no entry na pagdating dito mga tol kasi ginagawa siya. Pero siguro hindi na rin tayo lulusong doon dahil talagang napakaano niya. Tarik mga tol, dito na lang tayo. So, ito yung makikita natin dito. May nakasulat dito na no entry, construction ongoing, roadworks ahead. Pero nagdalawang isip na rin ako na bumaba doon mga tol. Alright, so andito tayo ngayon sa Great Wall of Baguio. At ito yung makikita natin mula dito sa taas. Yan, yung kalsada na yun sa ibaba mga tol. At ito, ginagawa pa siya dito, no? At hindi na rin ako nag-insist na pumunta doon sa baba kasi napakatarik niya. So baka hindi kayanin ng preno natin. Ayan mga tol. Tsaka baka masita tayo. As in grabe, napakatarik niya, oh. Ayan, nilalakad ko lang siya ngayon. So papunta siya doon sa side na yon. Baka masita kasi tayo eh. Ayan, oh. So hanggang doon. Yan mga tol, yung ginagawang kalsada na to. Alright, so ayan, nakita natin ngayon itong kalsada na to na ginagawa. Itong tinatawag nilang Great Wall of Baguio. At yung kalsada na yon mga tol ay Cannon Road na yan. So parang lumalabas, shortcut siya papunta dito sa lugar na to. No, meron kasing mga barangay dito at may airport dyan. So shortcut itong daanan na to papunta dyan sa Cannon Road. At the same time, doon sa kabila na yon, meron ding isang daanan na ginagawa ngayon. Yung nasa taas na yon mga tol. So gumagawa sila ng mga bagong kalsada dito ngayon para mapadali. No, hindi na nila kailangan umikot pa dito sa Cannon Road na to
papunta doon sa taas, papunta doon sa mga barangay na nandito sa loob, mapapadali na yung pagpasok nila dito sa area na to dahil ginawa na ito ng kalsada mula nga dito sa bahaging ito ng Cannon Road. Ang Great Wall of Baguio ay matatagpuan sa Ungasan, Luwakan, Baguio City. At ito ay may 360 degrees na view ng nagagandahang tanawin. Ito ay isang bypass road na nagdudugtong sa Major Main Road at Cannon Road. Samantalang ito naman ay may habang 4.6 kilometer at inaasahang matatapos ngayong 2023. Ang bypass road na ito ay makakatulong na mabawasan ang traffic sa mismong bayan ng Baguio dahil mula Cannon Road ay pwede nang dumaan dito ang mga papunta ng EPSA, Philippine Marine Academy, Palatok at Phoenix Mines.